Nel, kailan magiging epektibo ang pag-alis sa price ceiling na ito? Yes, Monica, effective immediately ang pagbawi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Executive Order 39 na nagtatakda ng price ceiling na 41 pesos para sa regular milled rice at 45 pesos naman para sa well-milled rice. Muling namahagi ng sako-sakong smuggled rice si Pangulong Marcos sa Taguig City kanina. Kasabay nito ay inanunsyo na ng Pangulo na aalisin na ang ipinatutupad na price cap sa bigas. Kabilang sa mga isinaalang-alang ng Pangulo sa desisyon ng inaasahang pagdami ng supply ng bigas dahil sa pagpasok ng harvest season at pagbaba ng presyo ng global price nito. Well, I think it's the appropriate time since namimigay tayo ng mga bigas. Yes, we are, as of today, we are lifting the price caps on the rice, both for the regular milled rice and for the well-milled rice. So, tinatanggal na natin yung mga control. Ngunit kahit nilift ang mandatory price ceiling sa bigas, tiniyak ng Pangulo na magpapatuloy ang tulong ng pamahalaan sa mga mahihirap na pamilya at sa mga magsasaka. Kabilang na ang 10 billion pesos sa ilalim ng Rice Tarification Law na pantulong sa mga magsasaka, bukod pa sa labis na nakokolektang taripa ng bigas na ipagkakaloob rin anya para sa gamit na makinarya ng Filipino farmers. Inanunsyo rin ng Pangulo ang plano na programa para sa pagbibigay ng bigas sa National Capital Region. Ito mismo ang kanyang direktiba kay House Speaker Martin Romualdez. Ngayon, ang gagawin is the 33 NCR congressmen will be giving the assistance na magbibigay tayo ng bigas doon sa iba't ibang area dito sa Metro Manila. Ayon sa Pangulo, mataas pa rin kasi ang presyo ng bigas sa Metro Manila kumpara sa mga probinsya. Palalakasin naman ng Department of Social Welfare and Development ang tulong nito sa mga mas nangangailangang mga Pilipino. Pinag-utos ho ng Pangulo kahapon at pinagtibay naman ng Departamento na pag-iigtingin pa natin yung pag-distribute ng assistance to individuals in crisis situation. Muli namang nagbabala ang Pangulo sa mga illegal na nag-iimbak ng bigas at sa mga smuggler. Sa talumpati sa Taguig City kanina, tinukoy niya ang mga rice traders na kinasuhan na dahil sa smuggling at hoarding. Ngayon ay kinasuhan na natin ang San Pedro Warehouse, ang Blue Sakura Agri-Grain Corporation, ang FS Ostia Rice Mill, ang Gold Rush Rice Mill ay kasalukuyang haharap sa patong-patong ng mga kaso dahil sa kanilang mga ginagawa. Tiniyak naman ng Department of Trade and Industry na patuloy nilang babantayan ang presyo ng bigas sa mga pamilihan, maging itong ipinangakong ayuda sa mga rice retailer na naapektuhan ng price ceiling. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Nel Maribohok, live na nag-uulat mula sa Malacanang.